good evening. Ako nga pala ang inyong Cinderella na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Ngayong araw na to ay wala pala ang amo ko at naiwan uli akong mag-isa. Pero natapos ko na lahat ng trabaho ko at naupo na naman ako sa isang tabi. Bigla na naman ako napaisip at natulala. Parang inaatake din ako minsan ng homesick na hindi ko maiwasan din na maramdaman. Minsan, kapag nakakaramdam ako ng lungkot, para akong luka-luka. Alam mo yung kinakausap ko yung sarili ko, tumatawa ako mag-isa, parang iba na yata. Ewan ko ba? Hindi, biro lang, baka paniwalaan nyo naman. Normal na ata sa isang domestic helper o isang OFW yung ganitong pakiramdam. Yung parang pakiramdam mo minsan, ikaw lang yung may hawak ng mundo. At pakiramdam mo rin minsan na parang walang kahit sinong nasa paligid mo. Kailangan mong panindigan na mabuhay ng maayos, ng mag-isa. Madalas ganito ang trabaho ko. Kapag wala yung amo ko sa paligid ko, kapag walang nag-uutos, kapag wala kang pagsisilbihan, at nasa isang tabi ka lang, madalas kong ginagawa ay kumuha ng kahit anong pwedeng sulatan. At dun ko inilalagay o isinusulat kung ano yung nararamdaman ko sa saloobin ko. Kung ano yung naiisip ko, kung ano yung nararamdaman ko ng mga oras na to, sinusulat ko sa kahit anong paraan. Para naman maibsan yung nararamdaman kong mabigat sa dibdib ko. Kapag malayo ka sa pamilya mo, dapat alam mo kung paano i-handle yung sarili mo. Kasi kapag ka hindi matatalo ka sa laban na to, mahirap mabuhay mag-isa. Pero kailangan mong kayanin para sa iyong pamilya. Kaya nga tayo nagpunta dito, di ba? Kaya tayo nagsakripisyo para ibigay yung mga bagay na hindi natin naibibigay noon sa ating pamilya. Para magawa at mabili yung mga bagay na hindi natin kaya noon. Iyon lang yung labanan dito. Homesick, minsan yung problema mo sa amo, minsan yung pakikisama, minsan yung trabaho mo. Lahat naman mahirap, lahat mabigat, pero lahat lalagpasan mo. Kailangan mo lang maging matatag para mapagtagumpayan mo kung ano man yung gusto mo. Pero minsan talaga, darating at darating sa punto na makakaramdam ka ng ganitong pakiramdam. Kaya minsan kailangan din natin na may nakakausap talaga para kahit paano na-enjoy natin ang buhay malayo sa pamilya. Naalaala ko tuloy ng mga panahon na nagdidesisyon pa lang ako na mag-abroad. Yung mga time na yun na walang-wala talaga kami. Yung mga time na parang hikahos kami sa buhay. Yung tipong matutulog ka ng gutom. Yung gigising ka na iniisip mo kung anong uulamin mo pero wala kang pambili. Dumating ka na sa point na gusto mo nang subukang lumipad ng ibang bansa kasi gusto mo makita yung pagbabago sa buhay mo. Pero hindi mo rin aakalain na mas marami palang mabigat na pagdadaanan sa pag-a-apply sa ibang bansa. Alam mo yung kailangan mo ng ganyan, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng pantustento, pero wala ka talagang magawa kasi wala ka lahat nun. Kailangan mo pa siyang ilimos sa ibang tao, kailangan mo lunukin yung pride mo para makahiram ka ng panggastos mo. Ang dami ding sakripisyo na pinagdaanan. Pero dahil sa mga sakripisyong mga pinagdaanan mo sa buhay, naging matatag ka. Nakita mo na yung pagbabago sa buhay ng iyong pamilya. Kapalit nun ay yung kalungkutan mo mag-isa. Pero normal din naman ang malungkot. Normal din na maging masaya ka. Normal din na hindi mo makuha lahat ng gusto mo. Normal lang din na makuha mo rin yung gusto mo. Ang hindi lang normal ay yung magsasalita ka ng mag-isa, tatawa ka mag-isa, at maiisip mong saktan yung sarili mo pag nag-iisa. Hindi madali ang pag-abroad. Hindi madali ang paglayo sa pamilya. Pero dapat matatag ka. Dapat bago mo naisip na pumunta sa ibang lugar, ay pinatatag mo na ang iyong sarili para kung ano man ang iyong pagdaanan, alam mo kung paano mo ito i-handle ng mabuti. Pero hindi dahilan iyon para i-judge natin ang ating kapwa. Wala tayong karapatan para gawin iyon. Nandito lang tayo para ibigay ang opinyon natin.
Pare-pareho man tayo na may pagsubok sa buhay. Magkakaiba tayo kung paano natin i-handle ito at resolusyonan. Wala tayong karapatan para pintasan ng ibang tao at ikumpara kung anong buhay nila sa nagiging buhay natin. Hindi natin alam kung ano ang pakiramdam nila at hindi rin nila alam kung ano ang nararamdaman natin. Kaya dapat magbigay lang tayo ng payo at opinion sa isa't isa at tulungan kung sino man yung naghihirap at hindi makabangon sa kung anong nararamdaman nila. Hindi rin ako perpekto kagaya nyo. Marahil may nasasaktan din ako nang hindi ko alam. The way ako magsasalita, the way akong kikilos, hindi ko alam. Baka meron din akong nasasaktan. Pero ganun pa man, hinihingi ko ng tawad yung palihim sa sarili ko habang nagdadasal ako. Simple lang din akong tao. Sa amin kasi magkakapatid, ako lang ang nag-iisang babae. 3 sa kanila ay puro lalaki. Lumaki ako ng walang ama, nag-iisa lang ang nanay ko. Syempre, alangan na mga 4 sila. Namulat din ako sa buhay ng kahirapan, kaya alam ko din talaga kung anong pakiramdam. Pero dahil sa mag-isa nga lang akong anak na babae at lahat ng mga kapatid ko ay lalaki, parang ang hirap-hirap sa akin i-handle yung ganitong sitwasyon, lalo na pag naho-homesick ako. Kasi hindi ako sanay na nag-o-open up ako sa mga kapatid kong lalaki. Iba kasi yung pakiramdam. Kaya parang sa sarili ko, ako lang mag-isa yung nagre-resolusyon kung paano ko i-handle lahat ng sitwasyon sa sarili ko. Hindi ako sanay mag-open up sa kanila or sa mama ko, kaya sinusolo ko. Ako din yung tipo ng tao na mas importante ko anong sinasabi ng ibang tao kaysa sa sinasabi ko. Ako din yung tipo ng tao na mas iniisip ko o pinapriority ko kung ano yung nararamdaman ng kapwa ko kaysa sa nararamdaman ko. Kinikimkim ko lahat at kapag hindi ko na kaya, dun ko na lang siya bigla-biglang sasabihan at ilalabas. Iiiyak ko siya ng iiiyak hanggang sa may masmasan ako ng kusa. Sakto lang yung pagiging emotera ko sa pagiging OFW ko. Bakit kamo? Kasi marami akong mai-share na kwento sa inyo. Kaming malayo sa mga pamilya, akala nyo masaya kami sa mga litrato, pero hindi nyo alam, kabaliktaran nun ang nangyayari sa amin sa totoong buhay dito sa abroad, malayo sa inyo. Thank you.